Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 25. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Nang ika-10 araw ng ika-10 buwan ng ika-9 na taon ng paghahari ni Zedekias, tinipon ni Nebuchadnezzar ang kanyang buong hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal ng hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias. Nang ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taong ding iyon, lubhang tumindi ang tagutom sa loob ng lungsod. Wala nang makain ng mga tao. Noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Zedekias kinagabihan, tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babylonia. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho, at nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Zedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Zedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Zedekias at dinala siya sa Babylonia na gapos ng tanikala. Ang pagwasak sa templo. Nang ikapitong araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, pinasok ni Nebuchadnezzar na pinuno ng mga tanod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malalaking bahay doon. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso at ang palangganang tanso na nasa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, ang palayok, pala, lalagyan ng abo, plato, sunugan ng insenso at lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang gintong lalagyan ng baga at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Ang mga haliging tanso, ang hugasang tanso at ang patungan nito ay hindi na nila tinimbang sapagkat napakabigat. Ang lahat ng isang haligi ay 8 metro at may koronang mahigit na 1.5 metro ang taas. Nababalot ito ng mga palamuting tanso. Hinabi ang iba at ang iba na may kahugis ng prutas na granada. Dinalang bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia. Dinala sa Babylonia ang mga taga-Juda kasama sa mga nabihag ni Zaradan, ang pinakapunong paring si Seraya. Ang kanang kamay nitong si Zephanias at ang 3 bantay pinto. Nabihag din niya ang namamahala sa mga mandirigma ng lungsod. Ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim ng pinunong kawal, at ang 60 taong nakita niya sa lungsod. 60 taong nakita niya sa lungsod. Ang mga ito ay dinala niya sa Ribla sa kinaroroonan ng hari ng Babylonia, at doon pinapatay ng hari sa lupain ng Hamat.
Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambayan ng Juda mula sa kanilang lupain. Si Gedalias na gobernador ng Juda. Si Gedalias na anak ni Ahikam na atapo ni Safan ay hinirang ni Haring Nebuchadnezzar bilang gobernador ng mga natirang mamamayan ng Juda. Nang mapilitaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mizpa. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhumet na Netofatita at Jahazinias na anak ng Makateo. Sinabi sa kanila ni Gedalias, "Huwag kayong matakot sa mga taga-Babilonya. Dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babilonya at walang masamang mangyayari sa inyo." Ngunit ng 7 buwan, dumating si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudyo at ang mga taga-Babilonyang kasama niya sa Mizpa. Pagkatapos silang lahat, mahirap man o mayaman, kasama ang mga pinuno ng mga kawal, ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga taga-Babilonya. Pinalaya ni Jehoiakim sa pagkabilanggo. Na 27 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakim ng Juda, pinalaya siya ni Haring Evi-Merodach ng Babilonya ng taon na ito'y nagsimulang maghari. Mabuti ang pakikitungo ni Evil-Merodach kay Jehoiakim at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang haring bihag din sa Babilonya. Hinubad ni Jehoiakim ang kasuotan niya bilang isang bihag. At hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw kasalo siya ng hari sa hapagkainan. Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan.